the first 48 hours after manganak ni Venus. So I know that October 17 is yung araw ng panganganak niya talaga. Starting October 16, ayan, nagni-nesting na siya. Nesting is yung naghahanap ng safe place ang mga dogs kung saan gusto nilang ilagay yung mga anak nila pag nanganak sila. Kaya naghuhukay sila. And lagi niyang pinupuntahan kasi sa likod ng freezer or sa ilalim ng kama, which is masikip doon and mahihirapan ako kung paano ilalabas sila. At the same time, ay madumi din doon. Kaya naman, nung nilagay ko yung cage sa may ibabaw ng sofa, and it is where she started ang paghuhukay niya. Actually, itong oras na to is already 10 past kasi simula kahapon pa nga ay ganyan na siya. Pero pinag-vanilla ice cream ko na siya kasi alam ko na nandun na talaga malapit na siyang manganak. But it's her first time kasi na maging mama. Tapos maliit siya. Kaya I need to assist her para hindi siya mamatayan ng baby and at the same time hindi siya mamatay. Kasi nga bilang first time mom, responsible pa ang mga fur babies natin. Kaya kung makikita nyo, ilang oras na akong sunod-sunod sa kanya na nakaupo para alalayan siya. Kaso hindi kasi siya marunong umiri. And ayan, kita nyo, this time kasi it's been 3 hours na simula nung 11 p.m. ng October 17 na ganyan siya ng ganyan. Hindi niya mailabas yung tuta. So sabi ko, it's either hindi niya alam na umiri or malaki. As you can see dyan, nahihiga na siya kasi pagod na rin siyang umiiri. Pero wala pa rin. Kaya, syempre, bilang fur mommy, hindi ko naman kayang tiisin yung aking Junakis. Kaya, sige lang. Kahit wala tayong tulog at merong ganap kinabukasan, kinailangang maging strong. Kasi, pag namatay ang fur baby ko, mas lalo akong mahihirapan. Kasi maliit yung daddy niya. Parang wala siyang gatas. At saka isa pa, yung pagiging first time mom nga niya. Kaya naman, pumunta ako sa vet at humingi ako ng gamot para sa ganon ay masustain yung mga pangangailangan niya. And yun nga, nagbigay si Doc ng gamot which is the Enmalak and Papi OB. So, this time, may irik na siya pero malaki kasi yung baby niya kaya nahihirapan siya. And at this point of time ay nagle-labor na nga siya. I mean, lumabas na sa pet niya yung baby niya pero natakot ako hanggang umiiyak ako dito kasi nauna yung paa. And it's my first time na magpaanak na paa ang nauna. So, kinakausap ko siya dito. Sabi ko, umiri siya ng umiri kasi kung hindi, mamamatay din siya kung naiwan yung tuta sa tiyan niya. And afterwards, ayan, sobrang nangihina na siya talaga. Labas mo na lahat. Si Saya nun, ilang oras yung pagitan? Kaya mo pa? Meron pang isa. Ito, malaki to. Sige lang, kaya. Pero, baliktad, yung ang laki na naman, no?
Kaya mo pa, be. Kaya mo yan. Matry mo na nanganak ng isa. Madali na lang sa'yo yan, ha? Tignan mo, oh. Kanina ako, burido ako sa'yo. Kasi nahirapan ka. Ngayon, oh, chill-chill na lang ako. Imagine yun, nanganganak. Ayan na yun. Hindi na. Sige na. Kuya na. Ito siya, oh. At kung may isa dyan, 3. Good na rin siya. Ayan na. Go. Yay! Sige pa. Ere pa, buhay yan. Buhay yan. Ayan na nga yun. Ay, dito. Meron pa siyang isa dito. May isa pa. Ano ba yun? Huwag mong huwag mong anuhin. Yan. Kaya mo yan. Ganyan yung nangyari kanina. Yun. Hilain mo na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, here's the second baby na. Kasi nga, namatay yung first baby niya. And sobrang hinamig dyan. Imagine, from 11 na umiiri siya hanggang 2 a.m. 1 hour yung gap nung That's your second baby. meron 1 hour yung gap Hanap tayo ng ng malaking panganganak karton, ha? niya. Tapos siya, ninayaan ko na lang siya kasi nga gusto yun dalhin sa sulok talaga yung baby niya. And dinala ko na lang doon yung box na hinuhukay niya. So, naisip ko na it's time para ilabas yung malaking box niya. Yung talagang pinagtabi ko yung box ng washing machine before para maluwang na makakapag-play sila ng mga anak niya. Oh, meron na namang bagong Nasa natin yung papit mo para hindi maano na. kapamilya at bagong gagastusan ng kanilang kaartihan. It's a girl, mama. Ayan. Kuhan ko siya ng bahay niya out of the box of the washing machine. Pero, dahil daw hindi siya pang karton, dinala niya yung anak niya sa sofa. So, sana ako matutulog sa karton. Kasi hindi tayo pwede matulog sa kwarto. Ito nang bumaba. Kasi siya na daw doon. Pagod na. Oh, may iyak na yung anak mo. Oh, mama, mama. Sabi, padede mo na. Sige na, be. Padede mo na. Sisirain mo na naman yung sofa. And finally, she was able to find her peace sa tabi ng papa niya. Praise God talaga na kada nanganganak ang mga fur babies ko ay nandito ang asawa ko. Napakabuti talaga ng Diyos. So, ayan. Asdos na pero feeling namin meron pang susunod na lalabas.